umpisa pa lang talagang nagulat na Oo, tayo, di ba? mukhang maraming i-reveal ngayong gabi to no? Yes, yes. So sabi ko, my God, ano to? Sabi ko ganyan, madededs na ba ako? May ganun ang factor kasi parang during Talaga? pandemic pa, oo, kasi parang feeling ko, na heart attack na katate ko died of a heart attack. So parang may ganun. And during the time, wala pa akong anxiety. I'll talk about it later. Charot. Magpa-segue. Alam mo, Ah! yung last guest namin, napaiyak namin yun, pero parang ikaw magpapaiyak sa amin. Alright, so welcome everybody. Okay, sa lahat ng Yes, viewers welcome, natin. welcome So everyone. another episode of Ship Happens. Okay, so Coach Yes, Eric, Coach Lee. tonight meron na naman tayong napaka-special na guest. Special guest. Yeah, Exactly. oo. So, napakasaya Ever. nitong usapan na to for sure. Feeling ko mabibitin tayo dito. Feeling ko may part 2 Ganon? to. Oo. So, Oo, Coach oo Marfred, naman, pwede inuunahan naman. na kita. Mukhang magkakaroon ng Ah, part 2 to. yes, yes, yes. Coach Manfred. Alright. Always Anytime. available ka Whew. dapat, Anytime. ha? Ayan. Thank you Ayan. anyway. Oo. So, Coach Eric, siguro, before we begin, kumbaga, i-introduce mo na. Please do the honor of introducing our guest for today. All right. So, everyone, good evening and welcome to Ship Happens. And introduce ko lang ng maigsi yung ating special guest Mm. tonight, which is isa siyang ating business partner. Alam mo, Coach Jean, napakaganda for sure ng maibabahagi niya sa atin, okay? Yes. For sure Ngayong ako gabi, dyan. for sure, okay? Tsaka excited talaga ako na mapakinggan natin to. But bigyan natin siya ng time para introduce niya naman yung personal niya, di Yes. ba? Oo. Para, okay yan, So, Coach kumbaga, Manfred? Coach Marfred, can you tell us a little Ah, about yourself and yes, your yes, yes. background? Ayan. Sige, mahaba to kasi. Sige. Ako si Marfred. Siyempre dito sa JC, they call me Coach Marfred. Tapos napauso na rin naman na yung Mima. I used to be called Mm. Mima. So ngayon, binabalik ko siya ulit. Anyways, I'm a call center agent Mhm. before ako napasok dito. Tapos ayun, eto na, isa na ako magsisumite isang barlista by heart, syempre. Pero still pa rin, continuous pa rin yung aking trabaho every night, no? Bilang isang call center agent. Ayun, and I'm 51 years old. Kailangan kong bagitin yan kasi Oh malaking my factor yan doon God! sa 51? development Seriously? ng aking, yes, oo, Ito 51. Talaga ba? yung Alam mo, gulat na nagulat yun. ako, Coach Oh, Lee. yung gulat na Nagulat yun, ako. Really? genuine yun. Oo. Seryoso? Oo. Oo. You don't look like Grabe. Oh. 51. Thank Yes, you. Yes. Charot. totoo. Oh my. Totoo, Coach Manfred. Yes. O, And tinan mo, siguro, umpisa pa lang talagang nagulat na oo, tayo, di ba? mukhang maraming i-reveal ngayong gabi to no? Yes, 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 Oo. tama. Grabe. Hindi, pero seriously, the reason why we invited you, Coach Marfred, no? Kasi talagang, as we mentioned, no, nung tinawagan ka namin, totoo to Kasi, isa ka sa mga tao na talagang, alam mo yun, nag, kumbaga nagbibigay ng energy sa team, especially during Zoom sessions, Yes. no? Na parang ako sa totoo lang, Coach Eric, ano kumbaga I've been longing na makasama ko sa hosting si Coach Marfred. There was a time na dapat, 'di ba? Tapos hindi tayo Oo. natuloy. Dapat sa Hindi tayo office pa, natuloy. tapos hindi Oo, sa office natuloy. pa dapat. Alam mo, si Coach Malfred ang buhay ng Mm. ating Zoom meeting before, di ba? Oo. Pagka wala si Coach Malfred, parang ang tahimik, ang lungkot. Pero pag bumitaw ng tawa yan, for sure, buhay Oo. lahat. Nakakahawa. Masyadong infectious yung kanyang pagtawa. And yung pagtawa na yan, minana niya yan. Sa true. Oo, minana Pinana niya mo yan ba sa yan, mami Coach niya. Malfred? Oo, sa Kay mami Oh, niya. yes, oo, nanay. tama. Oo. Totoo. Coach Marfred, kailan ka exactly nag-start sa JC Dropshipping business? Eto malala ako kayo sa background kasi I started ng 2024 pa. Mhm. Pero um
ganito siya. So 2024 started, tapos yung mga few moments ko sa training, ayun, syempre excited ako, pero dahil nga by nature, by default, hindi ako makakatan ng training every night. So Yes. nanonood lang ako ng yung replay, ganyan. Or pag wala akong pasok, sige, makaka-watch ako. Mm. Tapos until, ang first time syempre na-overwhelm ako doon sa mga discussion, pero na-intimidate din talaga ako. Kasi Really? number one, oo, kasi parang feeling ko, nung time na nandun ako, syempre hindi ako, unang-una, yung sexual preference. Parang feeling ko ako lang yung bading doon sa Zoom. Talaga? Tapos, oo, tapos Yun parang, ang akala mo. Ano ka oh, ba? hindi, tapos parang feeling ko, may ganun pa akong, totoo, tapos parang lahat sila, all or most of them, parang friends na magkakakilala niyo. May mga tsikahan, di ba, before mag-start. Tapos syempre, nang naaabutan ko palagi si GM Albert. Si GM Albert, napaka, di ba, may with conviction, tapos parang naninermon, gano'n. So Oo. parang intimidated ako. Sabi ko, ano ba to? Sinisermonan ba? Gusto ko lang naman ng training. So gano'n. But anyways, to cut the story short, nag-focus ako talaga doon sa retailing. So parang feeling ko Oh, kumikita okay. na ako doon sa siomai, sa pagbebenta ng siomai, pagbebenta ng mga products kasi tinitake ko rin talaga naman yung product, ano, Yes, yes. because of my health kineme. But anyways, yun, tapos parang after a month na kumita na ako, since siguro na-instill sa utak ko na this is a lifetime business, Yes. tapos na-focus ako sa trabaho during that time, parang pa-latter part ng year 2024, maraming overtime. So natali ako doon, tumigil ako. Okay. Tumigil ako Parang ng, alam ko ng yung story na yan. Sige, coach, tuloy mo Oo, lang. tapos parang um, nanonood pa rin ako ng mga trainings once in a while, tapos kumukuha pa rin ako ng siomai, Oh my. ganyan, ng barley, pero hindi na ako ma-attend talaga thoroughly ng training Hmm. until one time, yung mag-global na tayo, that was May, nag-massive Okay. text na naman at ano, as a GCC GM Albert. Hindi kasi ako nagli-leave pa ng GC. So parang nakukulitan ako, ano ba to? Na-intrigue ako, ano tong global? Tapos parang sinasabi niya doon na eto na yung last chance, pag ano, walang sisihan, parang ganyan. So Hmm. nag-start ako, yun, tinry ko na mag-global ganyan. Nag-message ako kay GM Albert, sabi ko, GM, paano ba ulita, ganyan, hindi ako makalogin. So sumagot mo siya kagad, sabi ko, okay, go. Anyways, so kada story short, so, nakapag-login na ako. Until, parang sabi ko, kailangan kong bumalik ulit, mag-attendance training. Hmm. Nakita ko na sila GL Juvie. Sabi ko, Hmm. eto yung mga kabatch ko nung time na uma-attend ako. And now, she's earning million. Sabi ko, siguro biglang, kung hindi Grabe. ako tumigil, baka siguro, Oo. ganun na rin Yes. yung inabot ko. Sabi ko, Oo, tama. teka muna, parang hindi to accident na dahil may global. Siguro talagang kailangan kong balikan to. Anyways, from May, I started to focus ulit dito so parang rebirth ko talaga. So masasabi ko, yung 2024, ayoko nga siyang balikan. Siguro nahihiya ako sa sarili ko. Pero, may lesson naman doon eh. Kasi yun, parang rebirth ko ng May of 2025 until now. Oh. So Hmm. parang lesson learned, parang siguro number one, um, hindi siya mahirap eh. Siguro naninibago lang tayo kasi hindi naman ito talaga yung ginagawa natin. I've been a call Yes. center agent, nasa Yes. theater ako, so bago siya. So hindi siya mahirap kundi nakakapanibago. Kasi pag sinabi mong mahirap, pwede ka talaga mag-quit na eh. Parang ganoon. Yes. Kasi pag Hmm. nahirapan tayo, di ba, may tendency tayong bumigay na kaagad. Tapos parang yung isang point pa na, bakit yung iba nagagawa nila? Parang na-challenge ako na gano'n. So sabi kong gano'n, ano to, hindi mahirap, doable to at very challenging kasi kung kaya ng iba, kaya ko rin. Anyways, so from then, eto na uli ako at nandito na ako, nagtuloy-tuloy. Though syempre may mga visitation pa rin ng topak. Yung parang, ano ba to? Ganon. Pero hindi ako Ah, natutulog doon. So ganon. Anyways, So, ang so, haba, di so ba? you mean, Coach Marfred, yun yung naging turning point mo? Yung lumabas yung global account? Yung global account talaga. Mm, mm. Tapos, nakita ko yung ibang mga, yan sila GL Naomi, kasi sila yung mga napapanood ko before. Yan sila Coach Eric. Sabi ko, bakit sila parang kumikita na dito samantalang ako? Dapat ganun. Anyway, Oo. so doon ako na-challenge. So you mentioned Ayun. na busy ka kasi, 'di ba? Kaya ka Oo. pansamantala nagpahinga. Pero gusto naming malaman ni Coach Eric, like nung when you started ba, nagkaroon ka ba ng mga doubts or fears about the business? Mm. Oo. Um,
hindi pa nung una. Parang syempre kasi excited ka, 'di ba? Pag magsisimula ka naman excited ka, alam mo nakikita ka ganyan kasi yun naman talaga yung purpose mo kung bakit ka nagnegosyo. That's one. Pangalawa, kasi I started using also the product. So parang um yung tawag dito, kung ako may effect siya sa akin, so madali ko siyang ibenta. Tapos I Mm. love siomai, ganyan, ganyan. So yun, pero nung kalagitnaan na parang kasi hindi ko nga inaral yung hindi ako nag-thorough dun sa training. So may mga questions ako na parang, eto na, bakit ganito? Akala ko ba they earn ganito? Bakit eto ang liit-liit? Kasi hindi ko nga alam yung concept ng retailing, wholesaling, Yeah. di ba? Ng ganyan, ng dropshipping. Hindi ko alam pa paano siya laruin. Mm. So parang kung sa retailing, parang imposible naman yata kumita ka ng millions out of pagbebenta ng siomai and barley. Oo. So ganon. Ah, So, yun. So parang hindi pa doubt pero parang hinahanap ko paano ba? Paano ko ba mahihit ito kasi nahit nila sa Mm. ganun. Siguro a little bit of pagda-doubt sa sarili ko kung kakayanin ko ba yung ginawa nila. Yung ginawa. Parang ganyan. Oo. yes. So So, right now, ano yung naging adjustment mo naman, Coach Marfred? Training pa rin talaga. I went back Yeah. to training. Tapos talaga nagsusulat ako. Tapos kinukuha ko yung logic ng mga bagay-bagay. Ganito lang ako, pero inis ko yung logic na yung parang, yung parang paano nga ba no kikita dito sa pamamagitan ng ganito? Ano Mm. yung mga dapat natin gawin? Yung ano yung mga dapat kong aralin? Parang ganoon siya. Tapos nakikinig lang din talaga tapos nanonood sa inaabot ng iba. Pero madali rin ako kasi mainggit. So pag nainggit ka, pinupush talaga. Dalawa lang yun eh. Pag nainggit ka doon sa naging achievement ng iba, it's either tumigil ka or yung parang 'di ba wala na manghinayang ka or teka muna, kailangan ma-achieve ko rin ng inaabot nila. I should be happy for them kasi alam ko maaabot ka rin siya. So yung adjustment is mangopya lang din. Mangopya lang Mangopya lang din. din, pero hindi mo ba naisip na ikaw ang kinokopya rin ng iba? Hoy, yes, tama. Oh, Yes! hindi, napakagaling, hindi. napakagaling Totoo. mag-content ni Coach Alam mo, Coach Manfred, di ba? Erica, kumbaga Oo. indirectly, isa si Coach Marfred sa mga naka-influence sa akin. Indirectly. Like for example, kumbaga, upon watching his videos, talagang ano ka eh. Kasi unang-una, sino ba namang hindi manonood ng video niya? Kasi kumbaga, ang saya-saya niya. Oo, Tama, di ba? tama, tama. Content niya. Makikita mo naman kay Coach Manfred yan na always Oo. smiling all the time. Parang wala kang problema. Parang wala kang Hoy. problema. Hindi, Tao ba? Tingnan ka. hindi, actually, Coach Eric, I was Oo. shocked dun sa recent video na pinost niya. Kasi meron siyang video na Oo. pinost about, Very di ba, nung touching nagkasakit yung ka, video Coach niya. Marfred? Oo. Mm-mm, Oo, na yeah. parang wala akong makitang trace na parang pinagdaanan mo yung ganong klaseng Yes, karamdaman. totoo. Diba? Totoo, Coach Manfred. True. Can, Ayun din, can, can you share some stories about that? ano siya, well, nag-start siya talaga nung bata pa ako. So, panahon pa ng hapon. Joke. Hindi. Hindi. Yung hyperacidity, parang ever since nandiyan na siya. Kasi heavy smoker ako. Tapos, Mm. dahil nasa theater ako, tapos dahil nagko-call center, so talaga yung puyat ganyan. So, malakas akong mag-yossi. So, doon talaga nag-start yung hyperacidity. And then, dahil nga sa nature din ng work, tsaka sa lifestyle, nagkaroon ako ng hypertension. So, hindi ko alam na Mm. parang, mataas na pala yung cholesterol ko, tapos nahihilo na ako, ganyan. Anyways, ang pinaka-turning point talaga noong 2022, um, na-diagnose ako ng hyperthyroidism. Tapos I was taking medication. Pero prior to that, napansin ko kasi from yung may usual nasa 110 pounds ako, nag, Mm. bumaba talaga yung timbang ko. Nakita niyo yung mga pictures, 'di ba? Yes. So Mm. parang Yes. sabi ko, ano to? May something eh. Pero hindi ko siya pa ma-point out kung ano. Naghihina ako, masakit yung mga joints ko, maglalakad ako ng konti, nahihingal na ako. Sabi ko, may something. So ginamit ko yung HMO namin. So nagpa-check up ako. I was diagnosed with hyperthyroidism. I was taking my meds na for like almost 2 weeks na until one time, parang 3 days before ako ma-hospitalize, sumasakit na yung sikmura ko. Sabi ko, oh, there you go again. Hyperacidity na naman. So I took Gaviscon, mga ganyan-ganyan pa. Oo. Hindi siya nawawala. Until, siguro mabait talaga si Lord. Saturday night, that was my day off. Masakit yung sikmura ko pa din. Tapos kumakain kami ni nanay. In the middle of the kain, hindi ko na maubos yung pagkain ko. Sabi ko na itutulog ko na to kasi masakit na masakit talaga yung sikmura ko. So Mm. hindi rin naman ako nakatulog. The next day, sabi ko, tita, samahan mo ako
ER. So nasa ER kami. So check, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos syempre mga laboratory. Nakita kagad ng ganoon na parang ang taas ng enzyme doon sa heart. Oo. Tapos yung pala nararamdaman kong parang sa sakit sa sikmura, it was a chest pain. So I was having a heart attack. Di ba, hindi ko alam. So parang hanggang ngayon ay hindi naman. May ngayon okay, natanggap ko na. Parang ang tagal ko matanggap sa sarili ko na I had a heart attack. Anyways, so dire-diretso kagad yun. Walang ICU yung hospital. So dun lang ako parang for full monitoring. Tapos ayun na nga, nag-cause kasi ng nag-cause doon yung hyperthyroidism pa rin. So sabi ko, my God, ano to? Sabi ko ganyan, madideds na ba ako? May ganun ang factor kasi parang during Talaga? pandemic oo, kasi parang feeling ko, na heart attack na katati ko died of a heart attack. So parang may ganun. And during the time, wala pa akong anxiety. I'll talk about it later. Charot. Magpa-segue. Hindi, buti na lang na wala pa akong ganung sapot sa utak. Kaya parang fight. Tapos syempre, meron kang recollection, ano ba to? Sabi ko ganyan, on point, sabi ko, malabas lang ako talaga dito, Lord, sa hospital. I'll change everything. Parang yung lifestyle ko, ganyan, ganyan. Tapos, paglabas ko, syempre, quit smoking talaga yon. As in, literal, as in parang cold turkey pack, ganyan. Tapos, pati yung pagkain, hindi na ako kumain ng mga bagay-bagay na alam ko makaka-affect, ganyan. Tapos, I started to look for mga supplements. And doon ko na nga, that was 2022, doon ako nakakita ng iba't ibang mga supplements, ganyan, ganyan, until na-discover ko si barley. But it's not JC pa that time. Okay. So that was 2022. 2023, nag-relapse. Nagtitake na ako ng barley noon na. Nag-relapse uli ako. So parang okay na ako, gumaganda na yung katawan ko. Bilang parang after a year, that was my birthday, hospital na naman Feel mo ako. pa? Tapos bagsak na naman. Oo, bumalik na naman yung pagkapayat ko. Sabi ko, ano ba nangyayari? Ganyan. Tapos, until, sige, dire-diretso yung paggagamot ulit sa hyperthyroid tsaka sa heart. Hyperacidity nawala naman na. Until na-discover ko na nga. Sabi ko, 2023 medyo mo okay. 2024, nung nag-join ako, nag-start din ako mag-take ng barley. Kasi Show My King, and that's JC Barley na. Tapos doon ko nakita talaga yung masasabi kong recovery doon sa health. I mean, of course, may medication naman ako talaga noon. So, gumagaan yung pakiramdam ko. Pero yung pag-gain uli ng weight, tapos yung masasabi ko may effect yung barley na iniinom ko, it was JC na. Kasi from 2023, nagbabarley na ako ng ibang brand, pero wala siyang effect eh. Really? Dito ko lang, wala talaga. As in, seryoso, hindi ko lang siya ma-explain. Kasi ito pa nga parang dahil siguro nakakonect siya sa business, hindi ko ma-attribute sa kanya. Kaya recently ko siyang nilabas eh. Ang tagal ko pinag-isipan, naniniwala ba ako sa products o hindi? May ganun kasi nami-mix up ko yung business and yung reality ng effect ng products. Alam niyo yon. So sabi ko, hindi eh. Barley talaga itong JC Barley. Dito ko i-attribute itong nararamdaman kong pagbabago sa life ko eh. And so until, yun na. May bago ako nirelease mamaya, may ikwento ko din tungkol naman sa JC Brew. Anyways. Sa JC Bro. Napanood ko. Napanood mo ba? Napanood ko Yung na. erectile dysfunction. Interested kami ni Coach Journey Lee dyan. Anyways. Interested kami dyan sa brew up ni Coach The brew up. Oo. Kung gusto mo na yes, mag-brew up ka. Okay, pero Pero Coach no? Alfredo, so grabe, no? Grabe yung pinagdaanan mo. So, pero ngayon nakikita ka namin na healthy and happy. So, yun ang importante ngayon. So, nalampasan mo yung ganyang sitwasyon. And then, nakita mo yung business and na-try mo rin yung ating mga products, which is hindi ka lang talaga nagninegosyo dito, 'di ba, Coach Malfred? At the same time, natutulungan yung health condition mo. Special. Alam mo, may isang may isang business partner tayo. So, nakita niya yung negosyo natin, hindi just because for nothing. Nakita niya rin sa product. So, isa siyang naging testimony ng products natin. And then, napatunayan niya talaga sa sarili niya na yung products natin is talagang effective. At maganda talaga. Tsaka gusto kong i-point out na parang yung hindi lang siya to inspire for me yung video. Kasi parang it's a call, wake up call. Kasi parang nire-recall ko, akala ko nung time na yon Superman ako, Superwoman, si Darna, na hindi ako pwedeng dapuan ng sakit.
'Di ba? Yes. Na parang kasi Oo. malakas yung katawan ko, I don't feel anything, pero nagde-deteriorate na pala yung sa loob. So parang ang point, wag na natin hintayin talaga na Lumabas ma-hospitalize tayo. yan. Oo. Tama sinasabi ni Yes. Coach sa ano yun, 'di ba? Mas pinakamahal na bed yung hospital bed. Wag Oo. na natin hintayin na nandun pa tayo para lang ma-realize natin na dapat pala yung ganyan. Oo. So, ako yung gusto ko yun yung parang advocacy na wag natin Mm. hintayin. This is not just for recovery. Ito Mm. yung it will not cure technically, but it could prevent you from having those Prevent. kind of Yeah. illnesses, 'di ba? So Tama. parang Yes. ganoon ka. So yun yung pinakasanang advocacy. Ganon. Charet. Oo. So, another living proof, no, si Coach Marfred. Oo, Coach Oo. Marvel. Ay, Ang galing. nakakatuwa every time na makakarinig ka ng mga ganyang stories, no? Kasi, actually, that's one of the greatest things na meron sa business natin, yung produkto. No, Tama. yung Yes, produkto Coach Lee. natin. Ako, Yes. yan ang lagi kong sinasabi sa mga tao eh. Siguro maraming ibang companies dyan na nag-o-offer ng same na, let's say, dropshipping business, di ba? Yeah. Network marketing. But, ang, kumbaga, what sets us apart to these companies, yung produkto natin. Tama ba? Yes, exactly. True. Agree ako Oh. dyan talaga. At ang maganda, Coach Gicho, Coach Marfred, hindi lang tayo nakafocus sa health products, beauty products, di ba? Meron din tayong mga food, Food, like yes. Siomai King, di And, ba? Shop of the True. King. Coach Erica, ano mo, nung, Oo. nung nag-start ako, sabi ko, remember Coach Marfred, I called you. Sabi ko, Coach Marfred, bago lang ako nito siguro, mga, first 2 months ko pa lang to. Parang sabi ko, Oo. Coach, bigyan mo naman ako ng advice, sabi ko sa kanya. Kasi gusto kong, ang galing mo kasi sa retailing, sabi kong ganun. Oo, So, yan. actually, humingi ako ng advice sa kanya, no? Ang maganda naman kay Coach Marfred, unang-una, pinaunlakan niya yung tawag ko. O kaya, oo, di ba? Alam Kasi, mo, si oo, Coach Malfred, ano yan, kala mo ang hirap i-approach, pero pag nag-message ka sa kanya or anything, mm, agad-agad magre-reply yan. Si Coach oo. Malfred. Oo, 'di ba? Kahit hindi, feeling ko, hindi, talagang hindi kami close. Nagkikita ko lang Mm. sa Zoom. Pero one time, I think, nag-message ako sa kanya. Automatic, reply agad si Coach Malfred. Very Kasi good. intimidating din talaga si Coach Eric nung time na yun sa Zoom. Tapos parang ganyan lang talaga siya. Sabi ko, paano ba yung approach to? Kaya pero intimidating yung mga yan kasi mga pogi yan eh. Sila Coach Denver, yung mga yan. Ano Yan. ba to? Oo. So, Pero nung Coach, nakita kami sa office, grabe, parang alam mo Mm-mm. yun, oh, di Parang ba, ang tagal na close na magkakilala, close, no? parang oo. tagal na magkakilala. True, true. Ah, sayang nga eh, like nung kick-off, kasi syempre nung kick-off nakafocus tayo sa stage, True. sayang yung yung, kumbaga, sana magkaroon ng, actually, Coach Marfit, we will be having a team building soon. Oo nga. Narinig ko Yes. nga. Ah, Sure. Siyempre oo. gagawin natin ng paraan yan. By the way, no, inform lang natin yung mga audience natin. Coach Marfit is also from Cavite. He's from Dasmariñas. Yes! From Really? Dasmariñas Yan, Bayan. now. Oo. Cavite represent. Talaga? Team Sa Etibac Cavite, to. Coach Sa Malfred. Dasmariñas Cavite Bayan. Dasma, Dasmariñas. okay. Dasma Bayan ka lang Bayan. ba? Oo. Malapit lang Dasma talaga Bayan kayo. lang. Magkakapit-bahay lang pala tayo. True. Malapit ako sa Oo nga. Sabang. Talaga ba? Oh, doon kami sa Yes. bayan, sa may R5, sa may loob, sa City Homes. Sa Iti Homes yung, Ganon. pababa, yung, Oo. yung, Yes, yung papasok pa sa loob. papasok sa Correct. loob. Yan. Oo. Ay, nadaanan ko na yan. Another question, Coach Marfet, going back. Kasi, syempre, Mm-mm. parang, you mentioned no, na malaking factor talaga yung naitulong sa'yo ng pagtitake ng products natin. Pero right now, okay, paano mo binabalanse yung buhay mo bilang BPO employee? And at the same time, yung pag-dropship kasi napaka-consistent din ito ni Coach Marfet when it comes to Yes. pagpo-post, sa Yes. pagko-content. Oppose. Tapos magugulat ka pa, 'di ba, na meron siyang history na nagkasakit siya, pero nagpupuyat pa rin siya, 'di ba? Pero tapos nagpo-post pa rin siya, nagko-content pa rin. So paano mo binabalanse yung Coach Marfet? Yes. So, mahirap talaga. Wow, sagutan. Mahirap balance. Hindi, mahirap naman din talaga. Pero, kasi parang number one talaga, internalization na number one, business mo Mm. to. So, wala kang dapat gawin kung hindi paghusayan mo paano ka hahanap Wow. talaga ng time dito. Kasi nobody will do it for you, 'di ba? So unang-una. So parang minsan yung kahit totoo naman may mga panahon na feeling ko nga ang tamad-tamad ko sa earth ganyan. Pero
bigla na lang akong mag-wake up call sa akin na parang, teka muna, hindi to gagawin ni nanay, hindi to gagawin ni Utol, ikaw ang gagawa nito. So, kailangan mong, eto, yung literal na paano ko siya hinahati-hati. Monday, pag nag-start ako magtrabaho, during my lunch and my breaks, doon ako sumisingit talaga ng pag-create ng content. Tapos pagdating ko sa bahay, actually, before ako, nasa biyahe pa lang kasi it takes me like 1 hour sa biyahe. Minsan nasa biyahe pa lang ako, nag-start na ako mag-edit. Para pagdating ko sa bahay, may time pa rin akong chimika kay nanay, may time ako talagang yung buhay ko, tapos tsaka na lang ako magpo-post, ganyan. So minsan, pagka rest day mo, so medyo maraming pondo yan kasi maraming araw. Excited ako talaga pag rest day kasi feeling ko makakagawa ako ng marami, tapos makakapag-isip ng marami. So doon ako magpo-post. Though hindi rin ako talaga yung maramihan makapag-post kasi ang feeling ko parang, ano ba, minsan na-excite lang ako sa isa, ang tagal-tagal ko siya pinag-iisipan. So yun pa rin yung struggle sa akin ngayon na parang Oo. wag masyadong lutuin. Oo. Teka Wag, wag, muna, wag, wag kahit raw. mag-overthink, no? Parang Oo, ganun. Oo. oo. So parang yun, gusto kong balikan yung mga dating paano ko ginagawa. Yung ako lang, yung masaya, yung very light, pero serious yung atake. Kasi parang minsan hinahanap ko rin yung tatak ko na parang baka kasi masyadong serious yung mga people. So kailangan mag-serious mode ako dun sa mga posting. So may Oo. minsan ganun, lost din ako. So anyways, going back. So parang yun, gusto kong balikan uli yung ganun kasi mas madali for me kasi hindi ko kailangan mag-overthink. Tama yung term. Hindi Mhm. ko kailangan kasi ako lang to. 'Di ba? Kung gusto kong i-post si shampoo, kaya ko 'yan kasi naligo ako at ito malambot na naman ang hair ni Mima. So ganun lang siya. Pero yung pag-iisipan mo kasi may ganito, may ganyan. Ayan. Anyways, so yung balance hindi talaga siya magiging balance kasi part-time ko siyang ginagawa. Mhm. Pero lagi ko iniisip, negosyo ko to, kailangan kong gawa ng paraan. Whether 2, 3, hindi mahalaga basta kailangan mong gumawa ng paraan. Ganon. Nice. Ang ganda ng sagot, Yes, Coach Mark. galing. Parang Oo, ano, may no? Parang oh, parang sagot ng beauty queen eh, no? Ganon, ano. Coach Gian, may follow-up question ako kay Coach Sige. Malfred. Oh, sabi niya kasi kanina ay ginagawa niyang part-time yung ating Oo. business. So, habang ginagawa mo siyang part-time, bigyan mo nga kami, Coach Malfred, na hindi man agad milyon yung kinikita natin, pero dahil sa mga products natin na magaganda, quality, kahit pa paano kumikita naman talaga tayo, di ba, Coach Malfred? Mm-mm. And paano mo Yes. ginagawa yun? Yung immediate talaga na nabebentahan ko syempre yung aking mga ka-office mates. No? Yes. So kasi yung pinakamadali mo makausap kasi lagi mo silang kasama. Tapos nagdadala talaga ako ng product sa office. Mm. Minsan pagka namimigay din ako. O kaya ang Ah, drama ko is magtitimpla ako sa harapan nila tapos magkikwento akong ganyan. Tapos papatikimin ko sila or kaya may mga ilan bits of pieces ako ng mga coffee. 'Di ba may ka magkape o eto ganyan. Ano? Tapos o umorder ka na. Ganon. Tapos, oh, yan. oo. Oh. Marketing Meron din akong strategy niya pala yan. yun, no? Oo, di So, meron ba? din akong reseller sa office. So, parang ito naman sa mga siomai. So, parang sabi ko, Oo, eto di ba? ibibigay kong price sa'yo. Tapos, siya yung naglalako-lako sa mga ka-office mate namin sa opisina. So, meron din siyang cut na doon, ganyan, syempre, as a reseller. So, ayun. Tapos, yung posting sa mga kapitbahay kasi, ganun din. Marami kasi mga tindahan dito. So, ang ginagawa ko, kinakausap ko sila, oy, meron akong siomai, meron akong siopa, kung gusto yung ganyan. Ganun lang muna sa simula. Until syempre, magre-repeat-repeat na yung mga yan. So kaya nga sabi ko nung una, dahil feeling ko kumikita na ako dito, kaya madali ko nabitiwan talaga before. Oo. Kasi may Yes. gano'n, hindi ko pa siya So, inaaral. So ayun lang, yung immediate, tapos yung posting pa din, tapos yung paglalako sa kapitbahay, yun yung mga pinaka mabibilis na pwede natin makausap directly. Mm. Yun. so Coach G, yan, kaya kung bakit ko na itanong yan, kasi Mm. gusto kong basagin yung paniniwala na dito daw sa dropshipping or dito sa klase ng ating negosyo, ay hindi ka daw kumikita. So, si Coach Malfred na yung ating testimony dyan. Talaga, kapag ginawa mo yung business mo, for sure, kikita ka talaga, di ba? Pero kung wala ka talagang ginawa, wala talaga. Kahit naman anong negosyo, di ba, Coach Malfred? True, Pag, true. di ba? Yes. You Kung agree, kumbaga, no? Coach Eric, ang ginawa ni Coach Marfred, ano minaximize niya kung ano yung Yes, resources minamaximize na niya. meron siya. Like for example, Tama. nakita mo kumuha siya ng reseller. Di Oh, ba? Sino reseller, can you makakaisip imagine? niyan? Oo. So, Pinuntahan niya yung tapos, mga sari-sari stores, di Sari ba? stores. O, tapos Oh, alam so niya ang kasing galing. taliri siya sa BPO job niya eh. So, ginawa Mm-mm. niya, minaximize niya talaga lahat. Maximize O, even sa oras, mga even katrabaho niya, oras niya. ka-workmate niya, Oo. di ba?
So, Yan ibig rin. sabihin talaga, pagka ginusto mo yung negosyo na ginagawa mo at gusto mong kumita sa negosyo mo, magagawa mo talaga ng paraan yan. Yeah. Di Okay. True. ba? Totoo Gusto yan. ko rin sana pagkwentuhan natin, no, kahit konti lang, si Nanay. Oo. Yes, yes. Sobrang inspiring si Nanay. Oh, Oh. very inspiring siya. Oo. Napaka-happy niya, no? Kaya nga. Jolly. Totoo. Oo. So, definitely, Coach Marfred, no, sa mga videos mo na pinapakita na nandun si Nanay, featuring Nanay, Yes. tawag dito, talagang gusto mong siyang bigyan ng happiness, no? Oo. Yan. Kasi ano siya parang yung story namin ni nanay kasi parang at an early age nag-start na ako nung nasa theater kasi ako lagi akong for 20 years or more than 20 years of my life nasa teatro ako. So parang mula noon bumukod na ako sa bahay. So minsan napupunta ako sa ibang probinsya, doon ako nagstay. So parang matagal talagang panahon, more than like 10 years na uwian lang ako once in a year or twice in a year. Tapos parang natanggap na rin ni nanay kasi si tatay, he passed away in 1995. So tas kapatid ko may asawa na mas younger sa akin siya. Tapos parang si nanay, mag-isa na lang talaga siya sa life. So parang okay lang sa kanya talaga na mag-isa. But anyways, nung bumalik ako nung 2016 dito sa magkasama kami. Syempre nung una naninibago pa ako talaga kasi nasanay kami na independent ganyan. So until nung magkasama na kami, sabi ko, eto na talaga yung chance na parang na kami na lang dalawa eh. I mean, kapatid ako, pero parang kanino pa ba ako titingin kundi sa nanay ko. So, yun lang, napakasimple lang. Gusto ko lang talaga siyang maging happy every day. At ganoon din siya sa akin, no? Tapos parang, kasi si nanay masungit siya kaya nga nagugulat ako kasi ngayon ano niya, yung super tawa. Pero nung Oo. mga bata, masungit talaga si nanay. Chinika, di ba? Masungit talaga siya. So parang, nakita ko yung personality niya. Parang hindi ito yung nanay ko nung bata kami. Though hindi naman niya ako talaga sinasaktan. But Mm. anyways, tapos, napakabait kasi. Parang yung lahat, kasi may tindahan kami. So Yes. lahat ng tao yata dito, kahit lumipat na ng kabilang village, dito pa rin pupunta. Si Ganon. Nanay pa rin. Tapos dahil kay nanay pa rin bumibili, tapos parang ayun, kasi napakabait nga niya. Anyways, yun lang. Kaya small things to big things. At ito syempre yung ginagawa ko. It's para sa kanya. Wala naman ang iba. Kasi sa akin parang okay na ako. Hindi ko naman kailangan na mag-aarabong buhay pa at Mm. ganyan. Syempre, I mean, sino ba naman ang ayaw ng luxury? Pero ang point ko is, kailangan nandun si nanay. Ganyan. Oo. Ayun. Kaya Grabe yan, ha? you're Grabe, also grabe. being blessed eh. Kasi, Yes, actually, tama. kinoment ko yan kay Coach Marfet one time. And sabi ko nga, ako na-miss ko yung nanay ko bigla. Oo. Kasi tawag dito, iba yung pakiramdam talaga, no? Pag, halimbawa, napapasaya mo yung magulang mo. No? Oo, Nakakatuwa, sobra. no? Imagine, Pa-Jollibee lang, di favorite ba? ni Jollibee Chicken Joy. Oo. True, Tsaka true. Coach G, Coach Manfred, sa panahon natin ngayon, bihira mo na kasi yung makita yung mga ganyang situation na Mm-mm. ng anak tapos parents na intact, di ba? Mm. So karamihan ngayon problems, karamihan True. ngayon, di ba may nakikita tayo sa news na yung mga magulang is binabaliwala na dahil umangat na yung Correct. anak, di ba? Pero kay Totoo, Coach totoo. Manfred, makikita mo yung old style, 'di ba? Ng Oo. being a Filipino, At no? saka maski yung mga kapitbahay namin niloloka kasi nga, mahilig kasi ako mag-kiss. Kasi talagang, Mm. yun yung aking love language. Pag nandiyan si Ah, nanay, kahit minsan may mga bumibili, nagugulat talaga ako. Nagugulat din siya. Yung isa ko sa kanya ganyan. Tapos tatawa na rin yung mga kapitbahay. At saka Oo. siguro, isa rin, share ko lang din. Ang isa siguro bukod sa Jollibee, ang isa na ina-share ko kay nanay. Kasi si nanay, hindi rin siya talaga yung mahilig magsabi na, uy, pengi ako nito, try ko to, yung ganyan yung mga products. But anyways, kasi meron siyang skin asthma. mm. Tapos parang for the longest time, pag nag-change ng weather, aatake na yan. Nitong sinabi ko na sa kanya yung mga products natin, binibigyan ko siya ng barley juice, ayaw niya yung lasa kasi. Ganyan, syempre old school. But Oo. anyways, until one time, binigyan ko siya ng capsule, pero hindi ko na siya pinilit about that. Tapos may one time, bigla niya ako sinabihan, nak, magbubukas uli ako ng isa ha. Sabi ko, ng ano? Ganyan. Yung pala, nag-take na siya ng barley capsule, tapos mag-retake siya uli. Tapos habang may video ako habang binubuksan namin, kasi gusto kong i-video, yung paano niya i-open, nagsalita na siya on the spot. Sabi na niya gano'n. Kasi alam mo, nung tinake ko to, nawala na yung skin asthma ko, hindi na ako ina-atake, ganyan, ganyan, ganyan. So parang sa akin, bukod sa Jollibee pala, Galing. 'di ba? Oo. Si JC Oo. Barney, may malaking ambag din sa kanya. Kasi mas tipid yun kasi bumili kami na kung ganito, ganito, ganyan, 'di ba? Ipa-check up siya. So, ayun. So nakatulong din sa kanya yon.
At favorite niya na yan. Every morning before siya mag-take ng anything, warm water and one barley capsule. Mm. Diba? Galing. Yun. Coach G, no, 'di ba? Oo. Nakita natin, no? So, yung products natin talagang nakatulong kay Coach Marfred ng maganda. So, hindi lang siya nagninegosyo, at the same time, natutulungan niya pa yung even parents niya pagdating sa health condition, 'di ba? Yeah. Oo. Siya At si mismo. nanay Siya din, mismo. ha? At si nanay din, sorry. Kasi meron kami tindahan, di ba? At si nanay din, siya rin isang reseller na reseller din siya sa bahay kasi siya rin yung dahil nga meron siya, Talaga? nakabalandra yung oo. Ba? Mas marami pa Ang nga siya minsan galing. benta sa akin in a week eh. Ganyan. Kasi mag-aalok siya. Tapos kasi, parang na-imbibe niya yung concept ng hindi natin kailangan tubuan ng malaki. So I'll give Mm. discount, ganyan. Basta repeat Order. customer to, oo. Ganyan. Ah. So minsan ginagawa niya pahulugan. Gano'n. Kasi yun yung Talaga? kaya nung nasa oo. Tapos meron kami maliit na, yung minsan na-post ko na yata, may maliit kami nilagayan ng pera doon, nandun lang siya. Nagugulat lang ako, dumadami at dumadami kasi nga yung mga naguhulog every after 5 days, gano'n. So minsan mas marami pa Iban siyang pala si benta sa Mami, Yung no? mga tindahan. barley products to? Yung mga barley products? Yes, oo. Pinapahulugan Kasi, niya? Ang Galing. galing. pinapahulugan niya. Gano'n. Gano'n siya. Ah. So family business talaga, literally. Eh, So, Oo. may pinagmanahan ka, Coach Malfred. May pinagmanahan ka. Oo. Alright. So, bago natin balikan ng kwentuhan with Coach Marfred, no? Coach Eric, okay. Let's Yes. proceed muna sa ating segment, no? We call it actually, Coach Marfred, na myth or truth. Okay? So may mga ganito Yan. kaming ano dito, mga Yan. segment. Exciting Oo. yan. Kasi di ba, and actually sa dropshipping business kasi ang daming haka-haka, no? Ang daming kwentong ganto, kwentong ganyan. So dito natin Oo. Totoo i-debunk yan, totoo. dito natin Totoo. i-debunk Okay. kung ito bang bagay na to ay totoo o hindi. Alright. Correct. So Correct. our um topic for today is Teka, sorry, nahanap ko yung lista. Saan siya? Ayan. Ito. Lord. Ito Coach Marfred, listen carefully because katatanungin ka rin namin dito kung anong take mo dito. Okay? So, myth or truth? Okay? Kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula sa Siomai King and JC Dropshipping. Okay, so ako muna ang sasagot. Para sa akin, myth yan. No? Unang-una, 17,888 pesos lang. Okay? Napuhunan ng kailangan natin para makapagsimula. Okay, maaaring yung 17,000 is still 17,000, no, para sa ibang tao. Alam naman natin hindi madaling kitain ng 17,000 especially nowadays, di ba? Pero imagine na lang yung inclusions, no, ng business natin na to, ng franchise natin na to. First of all, we're being provided with two shopping websites, no? One for food and one for beauty, health, and wellness. So dun pa lang sa websites, solve ka na eh. Diba? Solve ka na Tama. dun. Oh, that's your Yes. personal website, shopping website. And at the same time, hindi lang nakafocus sa dropshipping yung franchise mo. Katulad ni Coach Marfed, he's also earning through retailing. Retailing. Very Yes. good. And isa pa sa maganda talaga dito sa business natin, no? Especially do sa mga viewers po natin na nag-iisip na mag-join sa business na to, yung wholesaling. Tama, Coach Marfred, no? Tama, tama. Yes. So, talagang Yes. Oo. talaga nakaka-excite. Actually dito sa business natin na to, no? Imaginein mo na lang na madali namang maibabalik sa yung 17,000 as long as gagawin mo yung part mo, no? Mm-mm. Agree. Asikasuhin mo yung negosyo mo. Ako naniniwala ako doon. Naniniwala ako doon. Totoo. And totoo, ito rin coach yung franchise fee mo, 'di ba, na 17,888 pesos. Meron ka pang up to 25,000 worth of JC products. So actually sa produkto pa lang bawing-bawi ka na eh. Sa halagang 17,888 pesos na franchise fee. Okay? Tama, Coach Yan. G. Tama. Very Okay. good. So, ikaw, Coach Marfed, do you have anything to say about that ano? Ako talaga myth siya kasi parang gusto kong tingnan, dapat holistic yung pagtingin natin eh. Kung gusto mo holistic. 17,888,
pag doon ka lang nakafocus, syempre talagang subjective yan. Malaki yan, ganyan para sa iba. Or iba naman cheap yan. So parang tiisipin mo kagad, baka nga scam kasi bakit ang liit. So dapat Oo. holistic, dapat titingnan natin talaga yung kabuuan. Ito yung ipupuna mo, ito yung ilalabas mo, pero what's in it for me? Dito nga. At magandang i-point kayo na point na kanina to websites. Alam natin kung magkano presyo niyan. Yung products, ang importante talaga yung produkto kasi Ito. once na maintindihan mo na maibenta mo tong produktong to, logic naman maibenta mo tong products na worth up to 25,000 kahit sabihin wala pang promo, balik na kagad yung 17,888 . So parang yung pala yung logic ng malaki ba? Hindi. Kasi eto na nga, parang pinalitan ka lang ng produkto which is Yes. the real concept ng wholesaling, di ba? Mm. Bumili ka ng produkto para meron kang produktong panggamit at ipagbenta para umikot yung Yes. kapital mo. No? Yes. Pero bumonus ka sa dalawang website. At isa pa, napakamura niya as compared doon sa meron kang three concept ng business, di ba? Yung retailing, wholesaling, and dropshipping. Dropshipping. So, sa tingin ko, dapat tingnan siya holistic. Kaya kung sa tanong, it's a myth for me. Kasi compared sa magkano rin yung ilalabas mo sa iba pang negosyo with Tama. those Yes. three concepts. Yes. Ang Agree? galing, Coach Eric. Oo, tama. Grabe Oo, yun. grabe yun. Talagang Oo. parang ano, no? Parang sumasagot lang sa pageant. Parang tayo na sa project eh. Parang tayo na sa Ang project daming na Akala ko nga may sasabihin gawin na. mo na, thank you for that wonderful question. Ayan. True. Okay. So, let's continue, no? Okay, ang dami Yeah, pa natin yes. pagkikwento kay Coach Eric. Kanina naputol tayo doon about kay nanay. Kasi Coach Ah, Eric talaga, no? Very inspiring, no? Every time na makikita ko yung, alam mo yun, parang kahit ang bigat-bigat siguro, let's say, halimbawa, may pinagdadaanan ka ng mga oras na, yes. pag napanood mo yung video ni Coach Marfred, nakasama yung mother niya, hindi mo maiiwasang mapangiti. Kaya we thank you for that, Coach Exactly. Marfred. Yes. We Yun thank din you gusto for kong that. sabihin. Alam mo, Coach Malfred, habang pinapanood ko yun, nakangiti ako. Mm. Alam mo, hindi ko alam kung saan True. nanggagaling yung happiness na nararamdaman ko habang pinapanood ko kayong dalawa ng nanay mo. Totoo, walang halong biro. Salamat. Diba? Oo. Very touching, normal yung pinapakita nyo. Tsaka makikita na love each other talaga, no? Mahal nila yung isa't isa. Oo, so grabe yun. Of So, course. speaking of mom, kay mami, tawag dito, Coach Marfred, sa point na to, ano pa yung gusto mong ibigay kay nanay? Oo. Ako, maging masaya lang siya, ano man yung bagay na ikasasaya niya. Siguro yung presence ko, yun yung unang-unang gusto ko. Lagi ako nandyan para sa kanya. Kasi tingin ko, yung pag wala rin ako, literal ha, na pag wala ako nandito sa bahay, alam ko namimiss niya. Kunyari, mag-overnight ako ng matagal, or lalabas ako ng matagal outside work. Alam ko namimiss niya ako. Lagi nangungumusta. Gusto ko yung kapanatagan ng loob na safe ako. Eto, kaya rin pinagbubutihan ko yung inaayos ko yung health ko. Kasi gusto ko na makita ni nanay. Well, eto, alaminin naman natin, nanay is old na. Ayoko na mauna ako sa kanya. So kasi namatay na tatay ko, tapos parang, kung ako ba naman na susunod din, parang ang dami na namin ibinigay na sakit sa kanya, sa hinanakit. So parang, hindi sama lang, yung parang yung grief, no? So gusto kong pag-usayan yung pagbutin yung health ko kasi gusto kong, kung sakasakali man, mauuna siya kasi sa akin kasi mas masakit din mauna ako sa kanya. Ang morbid pag-usapan pero at sa tingin ko, yun yung real. Yes. Secondary na lang talaga syempre yung mga physical and material things na syempre hanggat meron ako, isang gusto ko talaga, ito yung dream ko na alam ko ma-achieve ko, makalabas man lang kami ng Metro Manila. Like, pumunta kami ng Boracay, ganon. Kapag out of town. Napakasimple lang. Makapag out of town. Yun yung mga gusto ko lang na ibigay. Bukod pa dun, hindi ko na maisip eh. Basta yung everyday lang na napapangiti ko siya. No? Parang ang cliche, no? Pero wala akong maisip eh. Yung everyday na mapapangiti ko lang siya. Masayang masaya na ako. Yun yung gusto kong ibigay sa kanya everyday. Alam mo kung ano yung nakakatuwa? Grabe. Kasi when I asked that question to Coach Marfred, I'm really expecting an answer about material things. No? Pero ang sinagot niya yung presence niya para sa nanay niya. Alam mo, yung last guest namin, napaiyak namin yun, pero parang ikaw magpapaiyak sa amin.
Hindi, totoo yun. Oo. Totoo. Ang Totoo, lalim nun, no? Tignan ang mo nga si lalim. Coach Eric parang nangingilid-gilid na yung luha. Parang may tumulo na nga eh. Tika, Oo eh. nasa ko Parang muna. Oh, ano grabe. eh. Oo, napakaswerte ni nanay sa'yo, Coach Marfred, no? Ay, actually, Napakabait din. oo, Galing. tayong mga anak naman, no? Ano talaga tayo, parang, hindi naman tayo, kumbaga, perfect na mga Yes. anak, no? Pero, Mm-mm, mm-mm. isa lang naman ang certain talaga dyan, eh, no? Yung pagmamahal mo sa magulang, hindi yan nawawala, eh. Di ba? Totoo. Hindi yan nawawala. Okay. Ayan. Tawag dito, Coach Eric, do you have any questions kay Coach Marfred? Well, ako naman, pagkadating kay Coach Marfred, ako hinahangaan ko talaga siya. Lalo na yung mga kwento niya ngayong gabi. So, para sa akin kasi hindi matatawaran. Tsaka, mahirap gawin yung isang bagay na katulad ni Coach Malfred na yung parents niya is mapasaya niya, di ba? Hmm. So para sa akin kasi sa panahon nga ngayon, katulad yung ng sinabi ko kanina, marami ng mga successful na mga bata, na mga anak, pero napapabayaan na yung magulang. Pero si Coach Malfred, hindi man ganun karangya ang buhay, pero yung presence niya sa nanay niya is always Yeah. there, di ba? So ang ganda, ang laking bagay na na-share ni Coach Manfred to sa mga viewers, 'di ba? Kasi talaga namang pwedeng mabago rin yung ibang pananaw ng mga ibang kabataan, mga anak pagdating sa magulang. Yeah. So, Correct. Coach Manfred, thank you so much. Oo. Naku naman. Oo. Salamat. Uh, uh, So, ang so, galing lang. so sa journey mo sa dropshipping, Coach Marfred, no? Ito na lang isa sa mga huling tatanong ko sa'yo. Ano pa? Ano pa ba yung gustong ma-achieve ni Coach Marfred? Number one talaga, gusto ko mag-diamond. Oh, bigla. Siguro naman, ultimate naman talaga Feeling ko natin lahat tayo. goal yun, di Tama, ba? tama. Gusto ko talagang mag-diamond. Tapos syempre, pag sinabi kong gusto ko mag-diamond, ibig sabihin talaga nun is yung along the way, paano mo ma-achieve yun. So Hmm. meaning, hindi talaga dapat huminto. Kasi hindi mo ma-achieve yun kung hindi hinto Kung ka, hindi di ba? ba? So, I think yung goal going to diamond entails a lot of hard work, no? Alam ko na hindi madali yung journey na ito, pero hindi ko masasabing malungkot dahil alam ko maraming masayang dropshippers, marami akong masayang kasabay Yes. na ginagawa ito. So, hindi magiging mahirap at malungkot yung journey kasi nandito yung mga business partners natin at andito yung mga GMs natin. Ang cliche, no? Pero totoo eh. Kasi totoong negosyo ko to, akin ito, pero hindi ko magagawa ito ng ako lang sa tingin ko, no? Kailangan ko talaga ng support system at yung pinakamabilis na support system sa akin aside from my family is yung grupo. So Yeah. parang sa akin ultimate goal ko is to be a diamond, syempre a diamond star. Tsare. 'Di ba? Makuha talaga yung diamond and then syempre Uh, pag malagpasan yung struggles habang inaabot natin yon. Yun. Nice. nice. Ano naman So, yung ang ganda, no? Coach Marfred, may bibigay mo na payo? Okay, first, dun tayo sa mga existing na mga bagong business partners. Ano yung mabibigay mo advice sa kanila based on your experiences? Ako, marami na tayong pinagdaan, iba-iba tayo ng pinagdaanan dito sa journey na ito. Siguro ang number one lang is, wag tayong makakalimot na makapag-inspire. Yun. Kasi more than anything else, hindi yung hindi yung ang tawag, pagkuha ng wholesalers kung Ah, hindi yung paano sila may i-inspire sa journey mo, paano mo naabot ito, para sila rin mismo maingganyo na mababago rin yung buhay nila. So keep on inspiring other people. And when I say keep on inspiring, alam na natin yan. It's a journey ng bawat isa sa atin. Your story, our story, each story of ours. Makaka-inspire tayo. So keep on inspiring everybody. and that's why we thank you. Kasi yan yung ginagawa mo sa amin. Yan yung ginagawa Oh, mo sa amin. totoo, Coach Manfred. Yes. And ano naman, Coach Marfred, ang maipapayo mo naman doon sa mga viewers natin na kumbaga having second thoughts of joining, whether joining or not joining the dropshipping business? Um,
lagi naman talaga tayong mag-iisip ng ano yung ikagaganda ng buhay natin. So, tingin ko, yun yung palagi naman nagtutulak sa atin to decide para sa isang bagay. So, pero bago mo talaga malaman kung ano nga ba yung papasukin mo, kailangan mo muna talagang subukan. You wouldn't know the taste of a chocolate kung hindi mo talaga siya susubukan. Kasi maraming chocolates, maraming version. May mapait, may matamis, may iba. Pero hindi mo malalaman kung anong lasa nito kung hindi mo susubukan. So tingin ko, okay lang mag-isip, okay lang mag-struggle dyan, pero huwag tayo magpatali dyan kasi nasa utak yan. So kailangan natin aksyonan. Dapat dalawa 'di ba? Yung dapat maging objective yung iniisip natin, no? Kailangan mo-objectify natin yung iniisip natin kasi pag hindi, hindi talaga tayo makakalagpas, no? Ang tawag dito. So, yun. May iniisip ako pero hindi ko siya may sabi pa. Hindi ko anyways. So, yun. You decide, kailangan mo magdesisyon. Dalawa lang yan decide na tumigil, hindi ko na i-pursue itong iniisip ko or you go, 'di ba? You step forward. Kasi dalawa lang 'yon kasi totoo naman 'yan, hindi naman lahat ang tawag dito ang tawag dito. Pwede ka naman talagang humindi kasi kung talagang na-assess mo sa sarili mo na hindi this is not for me, okay lang 'yon. At least you decide pa rin, 'di ba? So lahat ng bagay ay nagbabago. So may mga bagay lang talaga na nagpapabilis o nagpapabagal sa pagbabago ng mga bagay at yun yung decision. So Yeah. yun. Parang in short, no, Galing. parang all it takes is a courage, no, to take the first step, no? Yes. Oh, yun lang. Mm. To take action. Parang kung ang first step mo talaga is not to go through, fine. 'Di ba? Mm. Baka Yes. you could find another, 'di ba, venue para doon sa gusto mong maging maganda ang buhay mo. But if you think eto sa inilalatag na ng dropshipping ng JC business ay para sa iyo, then go for it. Wag lang ng tumpik-tumpik. Yeah. So Tama. ganun lang. And alam mo naman na Coach Manfred, Coach G, na ang buhay is take risk lahat, di ba? Yes. So kung hindi ka magti-take risk sa isang bagay, hindi mo talaga malalaman at hindi mo siya ma-find out kung ano talaga, makakatulong ba sa'yo or hindi. Mm-mm. Di ba? Lahat ng bagay, kahit sa pagninegosyo or anything, Mm. di Yeah. ba, Coach G? So, lahat naman tayo for sure, even ako may mga times na natalo ka na pero hindi mo alam na natalo ka. Not even comes talk about money, 'di ba? Oo. Pero Oo. kapag dating sa negosyo, syempre pag nagnegosyo ka, may capital 'yan. Mm. But Oo. hindi mo malalaman na isang business kung hindi mo siya susubukan. So tama yung agree ako doon sa mga sinabi mo, Coach Manfred, no? Bago mo talaga gawin ang isang bagay, you have to take risk. Correct. Yun, 'di ba? Darling. Ay, ako. Okay? Dami nating takeaways kay Coach Ang Marfred. ganda, Sobra. Uy. yes, sobra. Oo, Ano ba? parang Maraming sinulit knowledge, natin talaga siya, no? information. Kaya nga. Alright, Coach, I think Sinulit natin siya. punta na tayo sa aking segment, I think. Yeah, okay, Coach. Yes, Go. okay. And susundutan ni Coach Marfred to. So Mm-mm. sa akin is business tips. Okay, sa mga viewers natin, sa mga business partners. At itong ibabahagi ko na to is based on my experience. Okay, so business tips number 1, be consistent. Alright, so whatever you do, ano man yung business na pinapasok mo, alright, hindi man dropshipping or whatever, so continuous ka lang. Alright, and be patient. 'Di ba? Huwag ka masyadong magmadali. You have to learn it, pag-aralan mo, alamin mo yung diskarte ng negosyo. And then, yun nga, sabi ko, consistent lang. And then sa dulo, doon mo makikita yung result. And habang ginagawa mo yung business mo, you have to be happy lang. No? Kasi pagka pumasok sa isip mo yung mga struggles, baka hindi ka na tumuloy. Baka hindi mo na mapuntahan yung finish line na gusto mong mangyari sa buhay mo. So yun lang, be patient and continuous ka lang. Mahalin mo lang kung ano yung ginagawa mo. Alright? And then, Coach Manfred, may gusto ka ba bang idagdag doon para sa lahat? Wala, ako talaga yung pinaka-basic, tama yung sinasabi, be consistent.
Yun yung napakabilis sabihin pero napakahirap. I mean, hindi ayokong sabihin yung negative, napakahirap. Kailangan mong pagsumikapan ma-achieve yung pagiging Tama. consistent. Yes. Hindi mahirap. Oo. Kailangan mong pagsumikapan, dapat positive pa rin. Paano ma-achieve yung pagiging consistent? At ikaw lang makakasagot talaga sa sarili mo noon kasi meron kang sariling diskarte. Mm. 'Di ba? Meron kang Tama. sariling culture Yes. at yun ang i-apply mo kung paano mo mapapahusay yung pagiging consistent mo. Ayan, ang ganda Grabe naman. yan, Alam Coach mo, G, no? Parang ayaw kong pinapanood ko pakawalan kayo to eh. habang, alam mo, Parang ayaw parang, kong parang, pakawalan. alam mo, muntikan na akong mapahaw eh. Nakalimutan ko, business partner na pala ako. Hoy. Diba na, na-carried away ako. How po? Mapapaganon na sana ako. Totoo ba? Salamat. Well, Ang saya anyway, nito, ang oo. saya nito. Anyway, Tuloy-tuloy niyo Diba? talaga Coach to. Marfred, tawag Mm. dito, um, meron ka pa bang gustong Yes. sabihin sa mga viewers natin? Sabihin. Ayan. Hindi, let's support this podcast kasi Thank you. totoo po kaming tao. Nakikita niyo lang kami nagko-content na parang, di ba, Oo. kung ano man yung impression namin po sa inyo. Pero tao po kami. Marunong pa kami tumawa, malungkot, at may buhay po kami labas sa dropshipping at makikilala niyo po kami. And please support syempre Coach Gerard and Coach Eric, no, Thank you. dito sa ating Thank platform na you. to. Thank you, And Coach Manfred. please support also Coach Marfred. Paki-follow po ang kanyang mga social media Yes, yes, account. of course. Okay? Ayan. So Mm. tawag dito, Coach Marfred, thank you so much. And we hope, Anytime. no, na by the next time na ma-invite ka namin, mapaunlakan mo ulit kami. Of course. Okay? Syempre, kailangan natin Huwag ka din yan. madadala. Exposure. Uy! Galing, Coach Manfred, ha? Okay. Yes. Coach Eric, do you Yes. have Thank anything you. to say, Coach Eric? Yes, I just want to thank you lang kay Coach Manfred. Thank you, Coach Manfred. Nandito ka ngayon sa aming podcast. And sa lahat ng mga viewers, please support Ship Happens. And nandito lang kami ni Coach G para magbigay sa inyo ng information sa negosyo na ginagawa natin. But not only business, di ba, Coach G? Yes. So, pati na rin sa personal life, anything na Yes. makatulong sa atin personally, di ba? So, ito po yung podcast na pwede nyo pong mapanood. Actually, kahit sa love life siguro. Yes, why not? Oo. No? Oo, yung may Oo, ibig di din ba? naman talaga mga dropshippers, Oo. no? Sila GM to, Connected naman yan GM kasi, di Eileen. ba? Diba? Their love Connection story, naman GC yan eh. love Connected story. naman yan. Yes. So Oo. true. Actually, meron pa kaming mga intriguing questions, pero I think sa pag-text na lang na Sa susunod sa talaga. susunod. Sa Kasi susunod, syempre, sa susunod. Oo, ano no? na natin si Coach Yun ang Marfred about pinagandaan ko eh. Oo. Charot. sa susunod, Pinagandaan. kumbaga meron ka talagang meron kami mga questions na ibabato sa'yo. Ay, gusto ko yan. Kung umihi na ba kayo sa swimming pool? Charot. Oy, Coach, we hope to see you sa sa team building. Of course. Gagawa natin ng paraan Yes. yan Yeah. para Ayan, makapag-give ako alright. dyan. Alright. I think mas masaya yun, no? Mm. True. Okay. O di ba, may team building pa. Iba talaga ang The Big Three. Iba talaga ang The I Big Three. know. And I actually, know. we're doing this hindi lamang para sa amin na nakikita nyo ngayon dito. Ito ay para sa buong team ng The Big Three. No? Yes, Kasi tama. we represent Correct. team. No? And actually, magkakaiba kami ng sponsors. I believe kayong dalawa kay GMA. Dalawa, yes, para kay GM Alpha. GMA, hello GMA. Pero GM. kumbaga pinagbuklod-buklod po kami, no, ng para kaming isang pamilya. Diba? True. Regardless kung sino ang nagluwal sa amin. Correct. Diba? Oo naman. Ayan. Okay. So, Coach Marfred, maraming salamat po ulit sa'yo. Anytime. Coach Eric. Okay. And Coach G, yes. sa mga viewers, thank you so much for tuning in. And we will see you again sa next episode. Maraming salamat. Bye. 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 Thank you. Bye. See you next time. Bye-bye. Bye. Ang makakausap natin ay isang super mom. I would say na she is a super mom. Imagine this, Coach Erica. Mama of 4. 4 na chikiting ang meron siya. And she is based in Singapore. And meron siyang full-time job. Meron. Full-time, ha? Really? Wow, And, talaga naman. bukod pa doon, Coach Eric,
Nag-o-online selling pa yan. Selling. Wow, grabe. Sobrang sipag pala na ito, Coach Sobra. G. At ginagawa pa ang dropshipping business Dropshipping on the business. side. Diba? So parang, Grabe. kahit ako parang hindi ko ma-imagine paano niya ginagawa lahat ng Tama. Biglang question agad sa isip ko, Coach G. Paano kaya ginagawa ni Coach K yun? Talagang sinisigurado niya na hindi nako-compromise yung kanyang panahon sa kanyang pamilya. Okay? Tama. Kaya kung ikaw ay busy parent or kahit sinong gusto mag-start ng negosyo pero feeling mo kulang ka sa oras, this episode is for you.